GCash, nagsimula ng isauli ang pera sa mga kababayan natin na nawala sa kanilang GCash account. At ayon sa GCash ay tukoy na nila ang mga apektadong account o mga nawala ng pera. At nagsimula na silang ibalik ang mga ito. Ngunit may nagbahagi naman sa atin na naibalik nga yung pera sa kanya o yung nawalang pera sa kanyang account, ngunit hindi buo. What? Sa mga naka-experience ng ganito na nawala ng pera sa GCash, na kulang ang binalik na pera, paki-comment naman sa comment section ng video na ito para naman maipaabot natin sa GCash. Nagpalabas na ng opisyal na pahayag ang pamunuan ng e-wallet na GCash kasunod ng mga post sa social media ng ilan nilang user na nawalan umano ng pera dahil sa unauthorized transaction. Ayon sa GCash, isolated ang naturang insidente at kanilang tinitiyak sa kanilang mga customer na ligtas ang kanilang mga account. Sinabi pa ng GCash na may ilan silang mga user na naapektuhan ng error dahil sa nagpapatuloy na system reconciliation process. Kaugnay naman ito ay natukoy na umuno nila ang mga naapektuhan nilang user at nakikipag-ugnay na rin sa mga apektadong account. Sa kasalukuyan ay ibinabalik na umuno ng GCash ang mga nawalang laman ng mga tinamaan ng error. Sa kabila niya, nagpaalala naman ng GCash at PayMaya sa mga kumakalat na text scam na kunwari nakareceive daw kayo ng pera sa inyong account at para makuha nyo ito ay kailangan nyong i-click ang link. Huwag daw kayong maniniwala guys dahil hindi magsisend ng PayMaya at ang GCash ng link para i-click ng mga tao. At ito ang babala at paalala nila. Naglipa na naman ngayon ng mga text hijacking scam, modus ng mga scammer na magpanggap na lehitimong e-wallet company. Nasa frontline balitang yan si Ria Fernandez. Ngayong nabibilang na ang araw ng mga pogo sa bansa bago sila tuluyang iban sa December 31, may bagong modus daw ang mga ito para maipagpatuloy ang panluloko. Tulad ng dati, sa text message pa rin sila umaatake, pero hindi na sa mga raffle kuno o job offer. Ngayon, nagpapanggap na silang mga lehitimong e-wallet company. Ang bagong style ng pambubudol, magte-text sa mga subscriber na kunwaring na-deposit na halaga sa kanilang e-wallet. Ipapa-verify ang account gamit ang link at kapag pinindot, mananakaw na ang impormasyon ng user. Ayon sa Department of Information and Communications Technology o DICT, gumagamit ang mga scammer ng tinatawag na International Mobile Subscriber Identity o IMSI Catcher na iligal sa Pilipinas. Ikinakabit ito sa laptop at gumagana sa limitadong distansya. Ito raw ang dahilan ng sandamakmak na text scams ngayon sa Quezon City, Makati at Maynila. Ang IMSI catchers, hindi nila kailangan ng SIM card. Pwede silang mameke ng numero. Mukhang legitimate yung kanilang message. Kasi yung heading, message header nila, GCash or Maya, reminding you to update your account, otherwise isasara. And you have to click a link. Una nang nagbabala ang Maya tungkol sa anilay text hijacking scam. Hinding-hindi raw magte-text ng link ang Maya para i-verify ang account ng user. May kaparehong babala na rin ng GCash. Mapanglito ang bagong scam na ito. Kaya payo ng mga otoridad para hindi mabiktima, burahin agad ang anumang text na may link nang hindi na aksidenteng mapindot. Sa panahon ngayon ay sobrang nakakatakot na dahil naglipa na ang mga scammer. Lalo na't paparating na naman ang Pasko. Kaya mga kabayan ko, kailangan natin magdoble ingat.